May nagtanong sa akin, "Good morning po, Boss Ray. Ito po yung sinesend sa akin ng isang OLA. Magbayad ng iyong account today para maiwasan ang penalties at interests at pag-pursue ng legal action na maaaring magdulot ng severe repercussions ng iyong financial standing at personal reputation. Tumawag sa 0917 0917 and look for bugok na ahente ng OLA. Disregard if payment has been made. Bugok at abusadong OLA." Alright, napakagandang katanungan po nito, pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Ayan. Tumira na naman ho itong isang abusadong online lending apps ninyo, no? Yung lagi nilang pinananakot, no? Ito yung gasgas na yung legal action. Okay? Ano ba talaga yung legal action na sinasabi nila, at may kakayanan ba talaga sila na gumawa ng legal action? Alamin ho natin yan. O para once and for all, maano natin, masagot natin siya, para ho kahit papano alam ninyo kung ano yung gagawin nyo, kailangan ba kayong matakot, di ba? Alamin ho natin. Okay, ito ho, no? Sagutin natin siya. Sabi nyo nga, ito yung pinadala sa inyong mensahe nung isa ninyong OLA. Okay. Sabi po, magbayad ng iyong account today para maiwasan ng penalties at interest. Okay. Tapusin muna natin siya doon. Cut natin. Actually, yung message lang na yun, okay na eh. Merely by informing your clients na if you pay today, at least, no, hindi madadagdagan ng penalties and other interest or yung additional interest. Di po ba? Doon pa lang dapat tapos na yon. Di ba? Na-inform mo na, kumbaga naibigay mo na yung information sa kanila na pag hindi sila nakabayad, may mga additional charges. Di ba? Doon pa lang okay na dapat yun. Kasi karapatan ng kliyente ninyo na malaman, no, na pag hindi sila nakabayad, may mga ganitong klaseng additional charges. Okay na yun eh. Pero ang pinagtataka ko, bakit pilit nilang dinudugtungan ng ganito, no? At pag-pursue ng legal action. Diba? Okay lang sana kung kumbaga kasi karapatan naman talaga ng mga lending, financing, banks, and even OLAs, no, na magsamba ng kaukulang kaso laban dun sa kanilang mga kliyente na hindi nakapaghulog o hindi talaga naghuhulog. Okay? Karapatan naman ho talaga nila yon. Nasa batas natin yan eh. Diba? Kaya lang, sana iniisip nitong mga bugok at abusadong online lending apps na to, ano ba yung ginagawa nilang pamamaraan ng paniningil? Diba? Kasi kung hindi sila nananakot, naninigaw, kumbaga nagpapanggap, tapos kung yung paniningil nila isa sa tamang oras, diba? Or in short, kung hindi sila nangaharas at nangaabuso, walang problema. Diba? Makakapagsampa sila ng kaso. Diba? Yung legal action na sinasabi nila, magagawa nila. Yung yung pagsasampa ng kaso, magagawa nila yun. Kaya lang hindi nila magagawa yun. Alam niyo kung bakit? Kasi dahil nga nangaabuso at nangaharas sila. Ngayon, ang gagawin lang nila, pananakot lang ho nila yun. Diba? Papanerbusin lang kayo na panenerbusin yung mga yan. Which is lagi nilang ginagawa. Gayon ho talagang ginagawa lang nila. Kasi alam nila na wala silang kakayanan na gumawa ng legal action. Isa lang ang magagawa nila doon, yung magpadala ng demand letter. Pero sad to say, yung pinadadala nilang demand letter, hindi tama. Mali-mali ho. Pananakot letter yung pinadadala nila. Biruin nyo, demand letter, ang nakalagay lahat ho ng mga batas. Oh, mali-mali pa yung batas. May article 315 pa, di ba? May 84. Sus Mariusip. Di ba? Pagka po usaping pera, no? At i-demand na ninyo, small claims po yan ang babagsakan yan. Lalo't kung ang pera pinag-uusapan po is 1 million pababa. Di ba? So meaning, civil case siya.
O, at saka bago ho kayo dumating doon sa pagsasampa ng small claims, kailangan muna may tama at proper na demand letter na na-receive itong mga kliyente na to. Diba? Kasi doon sa demand letter, you need to inform them yung utang nila. Tsaka i-demand muna. No, ibig sabihin ng pagdidemand is sinasabi mo na kailangan mo na siyang bayaran within the specific number of days na nakalagay doon. Diba ba? At saka yung mga ganyang klase ng kumpanya, may mga abogado dapat yan. Sila dapat ang gumagawa noon. Okay? Nangyayari sila lang. Kaya tuloy ang demand letter nila, pabugok-bugok eh. Di po ba? So ngayon, pag yan, sasabihin nila, yung demand letter na sinasabi nila, hindi ko tatanggapin sa korte yun. Pupusta ho ako. Totoo po yan. Sasabihin lang ni judge yan. O di kaya, kahit yung clerk of court, sasabihin, ano to? Diba? Hindi pagdidemand ng payment to, pananakot to. Diba? Kasi yung pagpapadala po at pagpa-receive ng demand letter is the first step po para kayo ay makagawa ng legal action, which is yung pagsasampa nga ho ng kasong civil, which is the small claims. Oh, yun lang, ganun lang ho kadali yun. Kung hindi kasi nangaharas at nangaabuso yan, pwede. Actually, kami ho nagsasampa kami ng kaso. Okay, ang dami ko na hong inatenan yan. Small claims, nakakasawa na ho talaga. Kasi ho, pagka kayo ay representante ng isang kumpanya, kasi hindi ho kailangan ng abogado dyan. Kailangan ho nung tao na nakakaintindi at nakakaalam ng account na yon. O, kung yung isang araw na yun ho, 10 yung atinan mo na na kaso. Naku po, nakakakulta ng utak. Totoo lang. Hindi ho ganun kadali yun. Akala nila ganun kadali. Diba? Tsaka ho yan, may binabayaran hong filing fee yun. So, hindi ho ganun kadali yun. Akala nila ganun lang. Di ho ba? Yes, pinadali ho yan. Kasi instead of, yung regular na pagsasampa ng kaso yung sa utang, okay, yung, tawag dito, sum of money, mas pinadali po kasi yung small claims. Okay, yung small claims po, talagang yun, mediation yun. Pag upo yung dalawa, mag-ayos kayo. Mag-usap kayong dalawa. Pag hindi kayo nagkaayos, si judge po ang magdidesisyon yan. Base ho sa lahat ng ebidensyang pinresenta po nung naghabla. Ngayon, kung meron ding ebidensyang ipinakita ho, yung hinabla, pagbaano niyo, didesisyon niya yun. Ganun ho lang yun. Hindi ho yan nakakatakot na Tsaka may sinasabi kasi dito na pag personal legal action na maaari magdulot ng severe repercussion ng inyong financial standing. Wala hong kinalaman yung financial standing dito. Okay? Baka ho sinasabi nila dito is yung credit standing. Kasi kung yung nahiraman nyo po na online lending apps is a submitting entity po ng CIC, there's a chance na yung pong inyong hindi nabayaran is mag-reflect po dun sa inyong record. Kasi ang CIC po, ang repository po natin, lagakan po yan ng lahat ng mga financial institution ng record ng individual. Kung sa pagpapautang po yan, kung sa mga nahiram po natin. Yan, yung good or bad record natin. Pag maganda bayan mo, di maganda ho yun, makikita sa record ninyo. Kung may pangit po doon, makikita rin yun. Okay, nung mga financial institution, yung mga accessing entities naman. Dalawang klase ho kasi yan. Yung submitting entity, tsaka po yung accessing entity. Okay? Tapos meron din po yung mga may mga special access po. Sila po yung mga yung gumagawa ng mga credit score, mga private po yun, companies. Okay? Sinasabi pa at personal reputation. Tinatakot din kayo o sinasabihan din kayo na may epekto sa reputasyon yung pag nagdemanda. Well, yes, somewhat magkakaroon ng effect kasi nga pag nalaman ng ibang tao na ay hindi nakabayad ng utang. May ganung man siya, pero doon lang ho ito sa mga taong makikitid ang utak. Okay, lahat naman ho tayo nangangailangan ng pera, kumbaga dumadaan sa agipitan. Di ba? Tsaka yan yung sinasabi nilang legal action na yan, hindi na ho dapat tumutungtong pa yan dyan eh. Di ba? Bakit? Kasi
Yung mga kumpanya ng mga lending, financing, and banks, may mga ano yan, may mga policies yan, procedures yan na kung paano nila gagawin ng tama yung paniningil. Diba? So, tatawagan, may mensahe, email, diba? Puntahan sa bahay, kausapin ng maayos. Kasi gano'n naman ho dapat eh. Ang nangyayari kasi dito sa mga bubuk at abusadong online lending apps, tinatakot na agad. Diba? Samantalang napakaraming batas ang yung nilabag niyan. O di ho ba? Consumer Act of the Philippines, Data Privacy Act natin, tapos yung the Truth in Lending Act po natin, yung ceiling on interest rate, tsaka yung ceiling on interest rate, tsaka yung prohibition on unfair debt collection practices. Di ho ba? Nilabag na nila lahat yun eh. Tapos ganyan ang gagawin nila, di ho ba? So, ibig sabihin, pag pumunta sila sa korte, sila pa ngayon ang mababaligtad. Oh, di ba? Tapos, ito lang, ito ang nakaano rito ironic di ba? Yung pinananakot nila na legal action, ayun, sa kanila napunta ngayon. Di ba? Naalala niyo po yung na-raid na abusadong online lending apps, ayun. May legal action talaga sa kanila. Nakita niyo, 250 each po. Naghain yung na ibaba yung piyansa, hindi ho inapruban. Kasi ang sabi daw ho is, ang pinalalabas yata ng mga abogado nung abusadong online lending apps, kalahati lang ho ang babayaran o ang sasagutin dun sa piyansa. Di ba? Nakita niyo ho, kawalang yan. Ikaw ang nagturo dun sa mga ahente mo na mang-abuso, tapos ganun lang, yung kalahati, papaano mo doon sa mga ahente mo? Aba, hindi ganun. Diba? Kaya ako, pakiusap ko doon sa mga nagtatrabaho dyan sa mga abusadong online lending apps na yan, itigil nyo na yan. Maaari mag-resign na kayo dyan. Kasi pagka kayo na raid, tingnan nyo, bill is 250 each. Ang bigat, saan nyo kukunin yun? Sige nga. Nasaan yung mga amo nyo? Diba? Anak ng teteng. Wala kayong pakinabang talaga dyan. Nakita nyo, di ba? Iniwanan sa ere. Ay, sus. Kaya nakita nyo yung iba, 17 po, yung 17, ay bumaliktad na. Para nga magbigay na ng testimonya against dun sa nila. Kasi hindi sila makakalabas talaga. Although, yes, may pa rin sila. May karampatang parusa pa rin doon, pero light na. Unlike dun sa iba. Biro mo, bill 250, napakabigat nun. Sus Mario. Mabalik tayo rito, isang tabi nyo siya. Tapos ang gawin nyo, paulit-ulit kong sasabihin. So, mag-ipon, tsaka nyo bayaran. Yun lang naman ang kasagutan dyan. Okay, binigay ko na sa inyo lahat ng information na kailangan nyo pong malaman with regards po dyan sa legal action na yan. Ngayon, kayo na po ang mag-decide kung kailangan nyo matakot or hindi. Okay po, I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa akin mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.